Sa itsura mong yan, hindi ka bagay kay Chengming. Mag-ulat ng pinakabagong balita mga kuya. Ang Fayant ng unang dalaga, handa lang siyang magbigay ng 600 pesos na pamamanhikan at nagbabalak pang umatras sa kasal. Pati kapatid ko si Mu Zifeng, siya pa nagawa niyang apihin. Mukhang gusto na talagang tapusin ng lalaking yon ang buhay niya. Oy, huwag kang masyadong magpadala sa galit. Sige, gawin mo na. Opo. Katulad mo, isang mahirap na tindera sa night market, wala ka talagang karapat-dapat. Ikaw nga mismo. Siya ang anak na panganay ng pamilya Song, Song Yue. Kung sinong lalaki ang makakapagpakasal sa kanya, talagang parang umangat na ang buhay niya. Magiging sobrang matagumpay. Wala kang angkan, wala kang koneksyon. Sa tulad mong ganyang background. Hindi mo matutulungan si Cheng Ming kahit kailan. Pero ako, kaya kong suportahan siya sa negosyo. Pati dalhin sa kanya ang daan-daang milyong order ng Mu Group. Ako lang ang karapat-dapat na tumabi sa kanya. Sa totoo lang ako. Ikaw, inutil. Basura ka ng lipunan. May lakas ng loob ka pang balikan ang kasal ng anak ko. Tingnan ko lang kung mailalakas pa ng loob na pakasalan ka sa hinaharap. Sino ba ang nagsabi na obligado siyang magpakasal? Ang panganay na dalaga ng pamilya mo, maraming lalaki ang gustong maging kabiyak niya. Bunso, Kuya, Yung Mu Group ba na iyon? Ay yung iniisip ko. Paano naging ganon ka, Chamba? Bunso, ganito ka-importanteng bagay, di mo pa kami sinabihan. Ano, hindi mo nababalak, kilalanin kaming mga kuya mo. Kuya. Ba't kayo nandito? Sa laki ng okasyon ng kasal mo, syempre dapat kaming pumunta. Kuya. Nakababatang kuya. Si Mui, harapan ng asawa niya, nakikipaglalambingan pa sa ibang lalaki. Talaga namang kakaiba ka. Kung di pa kami pumunta, di ko malalaman na ang nambubuli sa kapatid ko. Eh ikaw pa palang hayop ka. Sino ang tinatawag mong hayop? Ikaw. Muhi. Akala ko talaga, tapat at loyal ka sa Cheng Ming naming pamilya. Yun pala, patagong may relasyon ka pa sa mga lalaking wild. Grabe, wala kang hiya. Tama. Anong klaseng tunay na kuya ka ba? Parang mas bagay pa bilang malapit na kaibigan na lalaki. Anong pinagsasasabi mo dyan? Kuya ko siya. Ayos, Mui. Tandaan mo to. Ngayon, hindi ikaw ang ayaw magpakasal. Ako ang ayaw sa'yo. kahit sino ka pa, di ka bagay para pakasalan ng bunso namin. Prinsesa, pumili po kayo ng card. Prinsesa, paki-flip na ng card. Mas gwapo pa sa'yo ang 10 male model na yan. Mas bet pa katawan nila kesa sa'yo. Mas mataas pa ang pinag-aralan nila kaysa sa'yo. Kung sino gusto ng bunso kong kapatid, siya bahala pumili. Kuya, tingin mo ba malayo pa mararating ni Lausan sa showbiz na to? Grabe, astig talaga. Sobrang kalokohan naman to. Yung itsura at katawan na yan. Yii, totoo bang mga kapatid mo talaga yung mga yan?
Totoo ngang mga male model ang mga to. Di ba? Ako rin naman, di sure. Muyi, ano na naman bang trip mo? Hindi ka ba makaintindi ng normal na salita? Ang gusto lang sabihin ng kuya ko. Napag-iiwanan ka pa ng mga male model. Muiyi. Feeling mo ba talaga na sa pagkuha mo ng extra, ikaw na ang may hawak ng alas? Muyi, hindi ko inakala na babagsak ka ng ganito. Kahit kumuha ka pa ng 10 male model, so kapag nakuha ko ang billion order ng Mu Group, ako na magiging executive ng Henyuan Group. Pag nangyari iyon, malayo mararating ko. Huwag kang magmadali na magsisi kapag wala ako. Henyuan Group, isa yon sa top 10 companies dito sa South City. Si Cheng Ming, bata pa lang, executive level na agad siya, malayo rin mararating niya. Henyuan Group, hindi ko nga narinig yung company na yan. President, sila ba yung gusto lagi makipag-collab sa team, pero dahil kulang experience, na-reject natin? Sinabi mong makukuha mo ang order ng Mu Group. Tama. Muyi. Kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad, palalampasin ko na lahat ng ginawa mo noon. Punyeta ka kaya. Sa pagiging cute mong yan, feeling mo ba karapat-dapat ka? Ngayon na mismo, ika-cancel ko na ang billion order mo. Ngayon na mismo, ika-cancel ko na ang billion order mo. Sino ba talaga siya? Bakit ang laki ng power niya sa Mu Group? Baka siya na talaga ang president ng Mu Group. Feeling mo sino ka ba? Yan Mu Group order. Ikaw lang ang magde-decide kung ika-cancel. Umakting ka man, gawing mas kapani-paniwala. Ano pa, presidente daw ng Mu Group. Feeling ko nga, si Muyi lang naman ang kumuha ng mga extra. Ayos din pagkakaarte nila, ah. Huwag kayong palabang magpaloko sa kanila. Ang kuya ko, tahimik lang yan. Ayaw niya lang magpakita sa maraming tao, kaya hindi niyo siya kilala. Pero ako, sa dami ng taon ko sa showbiz, sigurado naman kilala niyo ako, di ba? Siya. Di ba siya rin ang nanalo ng Golden Eagle Award? Bilang Best Director, si Mu Ziyun, di ba? So, totoo talagang mga Mu family sila? Muiyi, in fairness, nag-research ka naman talaga. Kasi, tong mga artista mo, medyo kahawig ha. Pero sorry, since bata pa ako, kasama ko nang lumaki si Young Master Mu. Hindi talaga sila Mu family, promise. Ano bang ingay mo diyan? Sa bahay namin, nibantay ng gate, hindi ka qualified. Feeling mo, kasing laki mong privilege. Sino ka ba para makilakihan sa min? Ikaw, Wiwi. Totoo nga ba yung sinasabi nila? kung ayaw ninyong maniwala, tatawagan ko na lang agad si Papa. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hello, Papa. May anak daw kayong babae sa Mu family. Totoo ba yun? Anong anak na babae? Never ko pa nakita yan. Ayan, narinig nyo naman na mismo. Walang anak na babae ang Mu family. Nasaan ka? Pupunta na ako dyan. Ayan, narinig nyo rin ha, paparating na si Papa. So, fake nga lang talaga sila? Sino ba tatay mo? Ang tatay ko, mataas ang posisyon sa Mu Group. Right hand man siya ni boss. Nu, sisong tao. Huwag ka masyado magmalaki dahil kung pati si boss mo galit sa'yo. Kita mo, pati tatay mo, tanggal sa Mu Group. Mga peke, lakas nyo mang loko. CJ, kahit di kayo maniwala sa min, ang yaman naman di mapipeke. Pakitaan nyo sila. Para sa kasal ng Miss, nagpadala si President ng dowry na may halaga ng bilyon. Si third young master ng Mu family, nagbigay kayo Miss ng worldwide unlimited limit na black card. Ang transfer certificate ng shares ng Mi Group. 10 top-tier sports car, limited edition sa buong mundo. 10 mansion na pangmamayaman. 1 pair ng emerald bracelet, rare pa. At marami pang iba't ibang alahas at jewelry. Grabe, galante talaga ng Mu family. Pinagsama-sama, puro mamahalin. Lagpas bilyon na halaga niyan. Oh, paano na? Ang pera, hindi mapipeke. Kompletong acting, props din dala pa. Grabe dedication nyo. Kompleto rekado. May black card, dapat pang world, totoo ba? Limited edition sports car, Grabe. Sanay kasi sa palengke, puro props lang. Mga susi ng kotse. Bagong labas siguro, ano? Ako, Feeling ko, hihintayin pa kayong mapahiya bago tumigil. Ngayon din, kanselahin nyo na ang billion order ng Mu Group sa Henyuan Group. Nakakatawa ka talaga. Ang billion order na yan, si Director Song mismo. Pumirma. Sino ka para mag-decide ng cancellation? Ako ang president ng Mu Group. Ano karapatan mo? Ngayon, official, kanselado na lahat ng partnership ng Henyuan Group at Mu Group. Kunwari ka pa. Sasabihin ko lang ha. Kahit tatay ko, kailangan magpa-schedule kay boss mo.
Ikaw pa kaya, akala mo may number siya ni boss mo. Si Muyi, magkano binayad sa inyo nito? At ganyan kayo kapursigido umarte para sa kanya? Ako, Huwag kang mainip, malalaman mo rin. sigurado ako. Pag nalaman ni tunay na president ng Mu Group, isa-isa makikita niyong lahat. Mawawalan talaga kayo ng mukha. Ano? Kinansela ng Mu Group ang partnership natin. Wei, anong nangyari? Oh, kayo natatakot ka na, no? Kuya Chengming, huwag kang mag-alala, baka may misunderstanding lang. Malapit na dumating si Papa. Huwag kang masyadong kampante. Pagdating ng daddy-in-law ko, kahit kailan. Madaling patalsikin, kayong mga langgam dito. Dito lang ako, gusto ko makita. Sino nga ba pwedeng patalsik sa min? Oh, male model. Bakit nakatayo ka lang dyan? Hanapan mo ng upuan ang bunso kong kapatid. Sige, lahat aalis na. Hintayin mong dumating ang tatay ko. Ilalantad ko ang tunay na mukha nyo. Pagdating ng oras, isa-isa kayong lahat, luluhod sa harap ko, hihingi ng tawad, magmamakaawa. Nui. Dahil sa tagal na, nating magkakilala, ngayon, lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin. Malay mo, baka mamaya, bigyan pa kita ng kunting dignidad. Pero kung hindi, pagdating ni Emersong mamaya, baka hindi ka na makalabas dito. Yisa din, sino kaya ang luluhod at hihingi ng tawad? Hintayin natin at tingnan natin. Gusto kong makita kung sino ang lalakas ng loob na paluhurin ang anak ko para mag-apologize. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na paluhurin ang anak ko para humingi ng tawad. Tay, nagpanggap ang mga to na sila ang ikatlong anak ng mo. Binyuli pa nila ang anak ninyo. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito si Papa para ipagtanggol ka. Tingnan mo mamaya kung paano ko sila pauusapan. Emerson. Sobrang kapal ng mukha ng mga to. Nagpanggap pa na si Enmu. Dapat talagang turuan nyo ng leksyon ang mga to. Song tao, idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Kung sino siya. Mo. Mr. Mo. Bakit kayo nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Song tao. Ang yabang mo talaga. Sila. Hindi ba umaarte lang sila? Bakit naging ganito? Ikaw na talaga ang salot. Pati si Mr. Mo, nagawa mo pang galitin. Baka gustong-gusto mong wasakin ang pamilya natin. Tay, bakit mo ako sinampal? Mr. Mo. Wala pong kamalay-malay ang anak ko kung napakabastos siya. Patawarin niyo po siya. Pag-uwi namin, sa bahay, siguradong, pagsasabihan ko siya ng maayos. Pakiusap po, huwag niyo na pong palakihin. Hindi ako ang dapat mong pakiusapan. Ang anak mo, sinira niya ang kasal ng kapatid ko. Inagaw pa ang lalaki niya. Akala mo ba? Ganoon na lang kadali yun? Ha? Miss, nagso-sorry ako para sa anak ko. Halika na, lumapit ka, lumuhad ka, mag-sorry ka. Kuya, ayoko na silang makita. Ipagbigay alam mo, simula ngayon, si Song Tao ay tanggal na sa Mi Group. Si Song Tao at si Song Yue hindi na pwedeng bumalik sa Nancheng kailanman. Opo. Hindi. Miss Mu. Nagkamali ako, Miss Mu. Mr. Mo. Miss Mu. Ye. Nagka-misunderstanding lang naman kanina. Matagal na tayong magkaibigan. Mahal pa rin talaga kita. Nai, pamilya pa rin naman tayo, di ba? Kailan pa ninyo ako itinuring na pamilya? Yi, huwag mong paniwalaan ang mga yan. Pera mo lang ang habol nila. Ye. Dahil sa matagal na nating pinagsamahan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, babawi talaga ako sa'yo. Huwag mong hawakan. Sinasabi ko na nga, huwag mong hawakan. Hindi mo ba? Narinig? Bakit ka pa? Nakikiusap pa sa kapatid ko.
Tama na. Yi. Ibig sabihin, may halaga pa rin ako sa puso mo. Wala kang kwenta. Hindi ka karapat-dapat madumihan ang kamay ng kuya ko. Sheng Ming. Tapos na ang engagement natin simula ngayon. Simula ngayong araw. Wala na tayong kahit anong ugnayan. Yi. Yi, huwag mo naman akong gawin na ganito. Yi, nakalimutan mo na ba lahat ng taon ng pagmamahalan natin? Ipaalam sa lahat ng kumpanya sa Nancheng, ibaban si Chen Ming sa buong industriya. Opo. Maligayang pagbalik sa bahay, bunso. Maligayang pag-uwi. Bunso, may inihanda akong regalo para sa'yo, bunso. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Gusto ko. Meron din ako. Meron din ako, meron. Unahin mo munang tignan yung akin. Halika, tignan mo. Salamat, mga kuya. Kami ang mga kuya mo. Wala namang dapat ikahiya. Nga. Bunso, ano bang plano mo ngayon? Bakit hindi ka nalang pumasok sa showbiz? Gawin kitang leading lady ko. Siguradong magiging superstar ka. Ay nako, tumigil ka nga dyan. Sobrang gulo ng showbiz. Hindi mo ba alam? Yan sa puso mo. Ganito na lang, mag-aral ka ng boxing kasama ko para makumo lahat ng mga fuckboy. Okay ba yon? Ano bang maganda sa babae na puro suntukan at laban? Bunso, mag-aral ka na lang ng management kasama ko. Pagdating ng panahon, ikaw na bahala sa Mu Group. Oh, heto, makinig ka sa akin. Kailangan mong sumama sa akin. Mag-aral ka ng boxing. Alam mo ba yan? Makinig ka sa akin, maging superstar ka na lang. Mag-aral ka ng boxing. Maging superstar ka. Sumama ka sa akin sa boxing. Alam mo ba yon? Oh, maging artista ko na lang. Bunso, mas okay kung pumasok ka sa kumpanya. Oh, maging artista ko na lang. Wag mag-boxing ka dapat. Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka magiging superstar, Mag-aral ka talaga ng boxing. makinig ka sa kuya, makinig ka sa akin. Bunso, kanino ka pipili? Tigilan niyo na ako, mga kuya. Sa totoo lang, may nahanap na akong trabaho. Bukas na ako magsisimulang pumasok. Ha? Ano? Tingnan niyo. Ha? Senyorita. Bunso. Kami na ang maghahatid sa'yo sa kumpanya, ha? Oo nga. Eh kasi naman, nagmumotor ka lang. Ang delikado kaya ng lumamong e-bike. Hindi pwede. Paano na lang pag nalaman ng mga kaopisina ko na ako ay may group heiress? Makakapagtrabaho pa ba ako ng maayos? Eh di, pumasok ka na lang agad sa Mu Group. May pinakamagarbong opisina. Akong inihanda para sa'yo. Kuya, alam ko namang worried ka sa akin. Pero gusto ko talagang mag-umpisa bilang intern para masubukan ang sarili ko. Pabayaan niyo na akong subukan, please. CJ, pero tandaan mo, mag-ingat ka palagi. Kung may kailangan ka, sabihin mo agad sa amin. Alam ko naman, kayo pa rin ang pinakamabait kong mga kuya. Aalis na ako, ha, papasok na ako. Bye-bye. Oh, tandaan mo, huwag mong ipapakita ang totoong pagkatao mo. Mag-ingat ka. Oh, Ingat. Kuya, sa tingin mo ba totoong wala na tayong gagawin para sa kanya? Nga, kung may umapisa, kanyang mga kaopisina, paano yan? Agad nating bibilhin ang Maizu Group, ipaabot sa lahat. Ang heiress ng Mu, ngayong araw papasok na sa planning department. Siguraduhin niyong maayos siyang tratuhin. Eh ano? Binili ng Mu Group ang kumpanya natin, pati heiress ng Mu Group dito magi-intern. Sige, naiintindihan ko. Mga kasama, magi-intern sa atin, ang heiress ng Mu Group.
Galing mismo sa taas ang utos, na siguraduhin nating maayos ang pag-aalaga sa kanya. I-pause muna lahat ng ginagawa nyo, sabay tayong bumaba para salubungin ng Mo Group heiress. Kayong dalawa, dapat ay makipagkaibigan. Kayo sa heiress ng pamilya mo. Promotion at dagdag sahod, malapit na. Opo. Buwang. Ling A 989 NB. Magandang araw po. Ako po yung bagong intern na. Papasok simula ngayon. Muzu. Hello, miss. Hello, miss. Grabe naman, baka naman. Unang araw pa lang ng trabaho, nahuli na ako agad. Mga kuya ko talaga, kite. Ano bang meron dito? Mismo, ako yung manager ng planning department dito. Ako si Yang Jia. Alam ko na po na kayo ang heiress ng pamilya mo. Ano daw? Inaakala ba nilang ako yung heiress ng Mo family? Kung magagamit ko ang identity na to, baka mapabilis akong maging regular. Oo, ako nga, ako si Seniorita Mo. Pero, dahil nahuli nyo na ang pagkatao ko, wala nang dahilan para ilihim pa. Simula ngayon magkakatrabaho na tayo. Tawagin nyo na lang akong Muzu. Sinasabi mong, ikaw ang heiress ng Mu family. Eh ikaw nga, nagmomotor ka lang. Wala ka pang ang karapatang magsalita dito. Tabi ka nga dyan. O nga, tingnan mo naman si senyorita mo, yung bag, yung damit, tapos patingnan mo sarili mo. Mukha kang mahirap. Ako, Si mismo nga, Maserati ang service pagpasok. Oh, ikaw nga, nagmomotor lang. Pati ba naman identity ni mismo? Pinagdududahan mo pa, wala ka talagang pakiramdam. itong plate number ng Maserati. Parang napakapamilyar. Shit na, tama na nga yan. Sobra na, ang init ng araw. Heiress ng Mo family. Tere po, pasok tayo sa loob. Ako talaga ang tunay na heiress ng Mu family. Pero bakit sila nagkamali ng tao? Ayos na rin to. Mas maganda para sa experience ko. Nasaan ang desk ko sa opisina? Diyan banda. Diyan banda. Ito ang pinakamahusay na pwesto sa buong opisina natin. Mainit tuwing taglamig, malamig tuwing tag-init, napakalihim pa. Pinakabagay para mag-relax habang nagtatrabaho. Hihihi. Mismo, maupo po kayo. Wang yun, tama ba? Maganda ang performance mo. Eh, saan naman ang upuan ko? Nandoon ang upuan mo. Eh, saan naman ang upuan ko? Nandoon ang upuan mo. Miss Mew. Sige na nga, 8 oras lang naman to. Nandito ako para magtrabaho, hindi para mag-enjoy lang. Kayong dalawa, siguraduhin nyo na maayos ang pag-aasikaso nyo kay mismo. Walang puwang na maging hindi, komportable siya kahit kaunti. Naintindihan nyo ba? Opo, opo. Miss Mew, matagal kang nabilad sa labas kanina. Siguradong uhaw ka na. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ay, teka, sanay akong uminom ng iced americano. Pakiusap, si bagong dating na lang ang kukuha para sa akin. Miss Mew, ikaw daw ang kukuha ng kape para sa kanya. Ako? Bakit naman ako? Pag inutusan ka, sundin mo na lang. Ang dami mo pang tanong. Mismo, excuse muna ako. Miss Mew. Ang kape mo. Ang init naman ito. Gusto mo ba akong paso? Ay grabe. Ang dami mo namang reklamo. Bakit hindi ikaw ang kumuha? Nandito ako para magtrabaho, hindi para mag-utusan. Mismo ang nag-utos na kumuha ka ng kape. Bakit ba? Pareho lang kayo ng posisyon bilang intern. Bakit siya? Pwedeng mag-utos. Eh kasi siya si Mo Yiyi, anak ng may-ari ng Mo Group. Ikaw, ano bang pinagmamalaki mo? Pumunta ka na at palitan. Mo yan para kay Miss Mo. Ah, Mo Yiyi, ginawa mo talaga ito ng sadya, ano?
Muyi, sinadya mo talaga to, no? Muri, ni hindi mo magawa ng tama ang ganitong kaliit na bagay. Paano ka magiging intern? Eh siya naman ang biglang tumayo. Nagrereklamo ka pa. Tingnan mo ang ginawa mo. Sa palda ni mismo, matinding sira ang nangyari. Kayang-kaya mo ba yan bayaran? Ang suot kong YSI brand na haute couture. Mahigit ilang milyon ang isa. Paano mo yan babayaran? Sese ang brand ng suot mo. Itong suot ko ngayon, personal na in-order ng kuya ko, si Mu, CEO ng Mu Group. Galing pa sa ibang bansa para sa akin. Kahit ibenta ka pa, hindi mo kayang bayaran. Hindi naman authentic ang suot mo. Peke yan. Anong pinagsasabi mo dyan? Anak yan ng Mu family. Hindi magdadamit ng peke. Oo nga. Sino ka ba para malaman agad kung totoo o peke? Dahil ang haute couture na. Ito, isa lang ang meron sa buong mundo. At ang isa pa, nasa closet ko ngayon. Ha, ikaw. Haute couture daw. Nagmumotor ka lang papasok. Sino maniniwala? Tigilan mo na yung ukay-ukay mong damit at huwag mong ikumpara sa haute couture ko. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang haute couture na ito, ang tela nito ay pinakamataas na klase ng silk satin. Kapag sinunog mo, nagiging puting pulbos, hindi itim. Kung matapang ka, gupitin mo ng isang piraso at subukan mo. Ano ka ba? Biro ba yan? Kapag ginupit, hindi ko na maisusuot. Alam ko na, gusto mo lang. Sirain ang damit ko. Para hindi mo nabayaran, tama ba? Ikaw pa naman ang Mu family princess. Hindi ka ba talaga makapagbitaw ng isa lang na haute couture? Dahil kakaumpisa lang, nating lahat ngayong araw, ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo. Napakabait ni Miss Mu. Ayaw niyang pag-awayan ang mga tulad mong ordinaryong empleyado. Tama na, magpasalamat ka na kay Miss Mu. Eh siya naman ang nagsuot ng peke. Bakit ako magsusorry? Bakit ang ingay? Oras ng trabaho to. Supervisor, si Moyiyi po, nadumihan niya ang palda ni mismo at sinabi pa niyang peke daw yung palda niya. Mataas ang antas ni mismo. Hindi siya magsusuot ng peke. Baka nagkamali ka lang. Mag-apologize ka na. Naalala ko pala, may CX store dito sa syudad natin. Direct branch pa. Pwede namang si Miss Mu na mismo ang magdala sa amin doon para ma-check kung totoo yung damit niya. Sakto rin, malapit na ang anniversary ng company. Nag-aalala pa naman ako kung anong isusuot na gown. Kung makakahiram sana ako ng isiyes na gown, ang saya sana. Ang ganda nga ng imagination mo. Sa YSI, hindi nagpapahiram ng gown kahit kailan. At ang alam ko, exclusive lang para sa members yun. Paano tayo makakapasok? Madali lang yan. Mu family ang isa sa pinakamayamang pamilya dito. Si Miss Mu, imposible namang hindi tayo makapasok dahil sa kanya, di ba? Yan nga. Yan nga. Ngayon, oras pa ng trabaho. Baka hindi tama na lumabas. Tayo ng basta-basta. Yang supervisor, ano sa tingin mo? Kung makachamba. Tayo ng custom-made suit para sa anniversary party. Malaking impresyon na yun. 2 oras na, lang bago uwian. Tamang-tama may 2 bagong empleyado. Bakit hindi tayo mag-team building saglit? Ah, Miss Mu, ikaw na sana ang magdala sa akin para makita ko ang store. Ha? Sige. Since sinabi ni Supervisor Yang, ako na mismo ang magdadala sa inyo para makakita kayo ng kakaiba. Gusto ko talagang makita kung sino talaga si Moksui. Nagpanggap pa sa identity ko. Sinabihan ko na ang driver, sandali na lang, sasanduan tayo gamit ang Rolls Royce. Ang saya, simula bata ako, hindi pa ako nakakasakay ng Rolls Royce. Ilan lang ang pwedeng sumakay, ikaw naman, sumakay ka na lang sa paborito mong electric bike papunta roon. Limitado ang espasyo. Bakit hindi mo na lang gamitin yung stretch na sasakyan? Di ba ayos na yun? 10 mahigit na tao ka siya dun. Miss Mu, yung stretch. Rolls Royce ba? Parang sa mga palabas. Pwede talagang uminom at mag-party sa loob. Oo nga mismo, total magda-drive din naman tayo paalis. Bakit hindi mo na lang ipakita sa amin, para ma-experience namin? Tatay ko, simpleng driver lang yan. Hindi porket driver siya, agad-agad pwedeng gamitin yun. Ah, yan ba? May konting sira, kaya pinaayos muna. Di ba kaninang umaga, nasa garahe pa yun? Paano mo alam yung detalye na yan? Haha, ako. Hulaan lang.
Ayan na, sakay na kayo. A5, ta 5, ta A. Muzo. Driver ka lang ng pamilya mo. Mag-ingat ka sa kilos mo. Bakit parang feeling ko, yung driver kanina, parang siya yung sa bahay namin. Hay, bahala na nga, punta na lang ako mag-isa. Bunso, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Kuya, Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kayong pumunta sa kumpanya para hanapin ako. Iniisip ko lang naman, unang araw mo sa trabaho, isasama sana kita para mag-celebrate. Andun na si second kuya at si third kuya. Sakay na, bilis na. Kuya, ikaw na muna sumama kay second kuya at third kuya. May konting gagawin pa ako kasama mga office mate ko. CJ, Mui, di ba usually nagmumotor ka lang? Naubusan ng baterya motor ko. Kaya nag-book na lang ako ng car service online. anong kakornihan yan? Online car booking lang ba naman? Luxury car na agad. Siguro, swerte ko lang. Sabi ko na nga ba tara na. Tingnan natin kung paano ka magmamagaling mamaya. Sinasabi ko sa inyo sa bahay nila, grabe dami ng mga damit na puro bling bling. Pasensya na, hindi kayo pwede pumasok. Anong ibig mong sabihin? Buksan mong mabuti mga mata mo. Mismong anak ng pamilya mo hinarang mo pa. Anak ng pamilya mo, hindi. Pasensya na po. Dito po, members lang ang pinapapasok. Pakipakita po ang inyong black card na pang-member. Aba, kuya, anong problema ng staff nyo? Mismong anak ng Mo family, nagtungo dito. Kailangan pa daw ng black card na pang-member. Pasensya na, yan po ang patakaran namin. Kung lalabanan mo ang anak ng mo family, baka may kalalagyan ka mamaya. Aba, pareho pa tayo ng pangalan ha. Miss Mew, ilabas mo na lang yung black card ng membership mo. Ipakita mo sa kanya. Anong gagawin ko? Wala naman talaga akong black card. Bilis, ilabas mo na lang yung black card para makita naming lahat. Baka naman wala ka talaga, no? Nako. Sino ba nagsabing wala ako? Nakalimutan ko lang dalhin. Sabihin mo na lang yung card number. Pareho rin yun. Ang haba ng card number na yan. Paano ko naman yun maaalala? Imposible yan. Imposible yan. Sa buong lungsod, wala pang 20 tao may black card dito. Yung card number nga, 2 o 3 digit lang. Yan di mo pa maalala. Ano ba alam mo, ang anak ng pamilya mo? Sanay lang na sa bahay naghihintay ng mga damit na bago-bago. Madalas, hindi ginagamit tong black card. Kaya di rin naman minimemorya. Di ba Miss Mew? Tama ka naman. Kadalasan talaga, sila na yung nagdadala ng mga damit sa bahay. Marunong magpanggap. Hintayin mo lang, tatawagan ko. Papadeliver ko yung black card dito. Ni saan nilalagay yung black card? Di ko na maalala. Paano ka pa alam yan? Pumunta ka na sa mo residence ngayon. Kunin mo yung YSI black card. Dalhin mo dito sa store. Gamit ng anak ng amo ko, hindi ko basta gagalawin yan. Kailangan mo talagang gawin to. Kapag hindi ako nakapasok ngayon dito, mapapahiya ako ng todo. Simpleng bagay lang yan. Ang bagal mo pa. Sige, gets ko na. Pasensya na ha. Yung driver namin, on the way na, dadalhin na niya yung card. Makakapasok na ba kami ngayon? Oo naman, tuloy po kayo sa loob. Tara na, tara na. HMPH. Wow, Grabe, siyas nga talaga to. Ang ganda. tumingin lang kayo sa paligid, kahit ano. Wow, ang ganda nitong dress na to. Pwede ko bang sukatin? Pasensya na, etong dress na to, custom made para sa kapatid ng boss ng Mo Group, hindi pwedeng isuot ng iba. Muksu, ibig sabihin, para talaga sa'yo to. Sobrang bait ng kuya mo sa'yo. Sukatin ko nga, pahiram.
Pasensya na po, kailangan pang ayusin yung ibang parte ng dress na to. Hindi pa pwede sukatin. Ikaw talaga. Ayos lang. Balang araw. Para rin naman sa akin yan. Parang nakalimutan niyo na kung bakit tayo nandito. Tulungan mo siyang tignan. Yung dress, original ba yan o imitation lang? Kailangan pa bang itanong yan? Original yan syempre. Anak ng kilalang pamilya mo. Paano magsusuot ng imitation? Baka kasi ikaw, sanay na sanay magsuot niyan. Kaya akala mo lahat, imitation na. Simple lang yan. Staff na lang mag-check kung imitation o hindi. Pasensya na po, yang damit mo ay pekeng mamahalin. Ano ba yang sinasabi mo? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Paano naman magiging peke yan? Oh, mismo. Paano ka naman magsusuot ng fake na damit? Sa totoo lang, sa tindahan namin, 5 taon na akong nagtatrabaho dito. Hindi ako posibleng magkamali. Yang damit mo kasi, una sa lahat, mali yung tela, pati yung tahi, sobrang bastos. Kitang-kita ko na agad. Miss Mew, ano pang masasabi mo ngayon? Nakakatawa naman. Ako pa si mismo, worth billions ang yaman ko. Magpapakapik pa ba ako? HM, kayo nga dito. Ngayon pa kayo naglakas loob na sir ako. Maniwala kayo o hindi, mapapasara ko ang tindahan nyo. Tama. Siguradong nagkamali lang yan. Baka naman, naloko lang si Miss Mu. Seryoso, nagsasabi lang ako ng totoo. Kahit mismo si Mr. Mo ang pumunta dito, ito din ang sasabihin ko. Gusto mong magreklamo? Sige, magreklamo ka. Oy, ang sanggit naman, nitong staff ninyo. Nabastos mo pa si mismo. Tingnan ko lang kung saan ka dadalhin ang buhay mo. Totoo ba talagang si mismo yan? Hindi pa naman sigurado. Ano ba yung sinasabi mo? Naglalakas loob ka pang pagdudahan. Ang pagkatao ni Miss Mu. Muzuo. Mas maganda siguro, tumawag ka kay Mr. Mo. Ipalis itong bastos na. Tindera na to. Sige, tawagan mo na. Oh, edi tatawagan ko. Gusto ko ngang makita. Kung totoo ba, may number ka nga talaga ng kuya ko. Walang sumasagot. Ang kuya ko sobrang busy. Wala nang oras sa ganitong maliliit na bagay. Ano bang gulo ito at ang ingay? Ano ba yan at ang ingay? Ikaw ba, oy? Hindi ba yan si kuya ni Moksuy? Si MMU. Anong kalokohan na naman yung ginagawa ng bunso? Hello, Mr. Mo. Matagal na kitang hinahangaan. Ako nga po pala si Yang Jia, ng Planning Department ng Aizuo Group. Ikinararangal kitang makilala. MMU, pakitulungan po. Sana si Miss Mu. Itong staff dito, hindi lang siya nanira kay Miss Mu. Napeke daw ang damit niya. Talagang napakabastos pa ng ugali. Ang ganitong klaseng tao, hindi dapat nagtatrabaho sa Mu Group. Miss Mu, magsalita ka naman. Ha? Zifang kuya. Ako. Peke na. Mr. Mo, yung damit na suot niya ngayon, totoo po, peke siya. O, sundin na lang ang patakaran ng kumpanya. Gawin kung ano ang dapat gawin. Ilagay na lang sila sa blacklist. Hindi sila pwedeng pagsilbihan. Bunso, sumama ka muna kay kuya. Muzuo. Muzu, ano ba talagang nangyari? Narinig ko nga, pinakamahal niyong magkakapatid sa Mu family, ang bunsong kapatid. Bakit ganyan si kuya mo sa'yo? Bakit kaya? No, bakit hindi na lang niya ako diretsahang pinahiya? Hindi naman daw niya talaga kapatid. Bahala na, mabuti na lang at hindi niya ako inireklamo. Ganito na lang, ang kuya ko ang namamahala ng buong Mu Group, kaya syempre kailangang sundin niya ang patakaran. Isa pa, bilang ako ang panganay na babae sa Mu family. Pag kumalat pa to, mula sa staff na yon, baka masira pa ang pangalan ng Mu Group. Tama ka dyan. Gusto lang talagang protektahan ka ni Mr. Mo, pero itong damit mo. Itong damit na to sigurado akong pinalitan lang yan, ng isa sa mga kitiwala sa bahay na may sakit sa kamay. Pag uwi ko, aalamin ko talaga ang totoo, at paparusahan ko ng todo. Uy, nasaan na si Muyi? Eto na, parating na. Ay, cheers natin si Bunso. Sa una niyang araw sa trabaho. Congrats, palakpakan naman dyan. Kuya, pangalawang kuya at pangatlong kuya, di ba usapan natin? Itatago ko dapat ang totoong pagkatao ko. Pag ginagawa niyo to, malalaman ng mga kaopisina ko. Paano na? Bunso, mag-relax ka lang. Itong private room na to, napakaganda ng soundproofing. Si kuya nga muntik na, mabuking kanina. Bunso, ikaw nga dapat ang tinatanong ko.
Ano na namang drama to? Bakit, bawal malaman ang totoong pagkatao mo? Kasi nga, tungkol sa kasama ko. Kanina pa lang at first day ko. May nagpapanggap ng pangalan ko. Ha? Sino rin naman ang lakas ng loob na apihin ang kapatid ko? Oy, tanungin mo muna bago ka magalit. Narinig niya na ba ang pangalang Maksu? Muzu, Hindi pa. Pero bunso, huwag kang mag-alala. Magpapahanap agad ako. At kailangan ko bang ipaalam sa buong bansa ang totoong pagkatao mo? Tama na. Ayoko naman araw-araw, nakababad sa mata ng lahat. Huwag kayong mag-alala, may paraan ako dyan. Hindi magtatagal, matatapos din siya. Ilang araw na lang, anniversary ng kumpanya. Kailangan naming magbihis ng bongga. Saan ba ako makakahanap ng maganda at kakaya sa event na gown? Tama. Nung nakaraan pa nga, iniisip namin, baka pwede nang humiram sa YSI ng gown. Pero sino ba namang mag-aakala na si Muzu pala? Yung gown sa YSI nung nakaraan, para talaga sa'yo nilikha yun. Grabe, bagay na bagay sa'yo, kaya tiyak ang ganda mo. Ikaw ang standout sa lahat. Siyempre naman, siguradong ikaw ang magiging reyna ng gabi. O siya. Ako na bahala sa mga gown nyo. Marami pa akong bago sa closet. Pumili na lang kayo. Lahat legit. Naku, salamat talaga. Maksu. Wala kang kupas, mo family princess talaga. Ang galante mo talaga, walang anuman. Tignan natin ngayon kung paano mo na naman nanakawin ang damit ko. Maksu, bakit ka nandito? Huwag kang maingay, mamaya mahuli tayo. Anong balak mo? Nagnanakaw ka ba ng damit ni Miss? Huwag mo namang gawing pangit pakinggan. Hiniram ko lang. Pag nagamit ko na, ibabalik ko naman. Si Aksu, tama na yan. Itigil mo na yan. Huwag ka na magkunwaring. Anak mayaman sa labas. Kung may silbi lang kayo, hindi ba ako makakabili kahit isang damit lang ng gala? Dapat kayo ang mag-isip ng mali nyo. Hindi yung ako ang sisisihin dito. Pag nahuli ka, makukulong ka talaga. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin. Sinong makakaalam? Sige na. Pag nagamit ko na, ibabalik ko ito. Ayusin mo yan. Maksu, talagang ikaw na. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko maisusuot itong gandang damit. Oo nga. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapagsuot ng ganito kagandang gown. Siya nga pala, Muksu. Bakit hindi mo suot yung ipinasadyang gown ni Muzong para sa'yo? Ah, yung isa. Pakiramdam ko masyadong pansinin yun. Gusto ko lang maging simple ngayon. Ah, oo nga pala, may chismis daw na. Sa anniversary ng kumpanya ngayon, ia-announce na nabili na tayo ng Mu Group. At saka, mag-aanunsyo daw si Muzong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng anak nila. Ano raw? Mokzu, anong nangyari sa'yo? Ia-announce na ni Muzong ang pagkatao mo. Dapat masaya ka dyan. Masaya. Ako, nagulat lang. Talaga ako. Hindi ba yon si Moyiyi? Bakit suot niya yung ipinasadyang gown? Para sa'yo ni Muzong. Moyiyi. Bakit mo suot ang damit ni Mokzu? Itong damit na to, akin naman talaga. Nakakatawa ka. Noong araw na yon sa YSI, nakita naman naming lahat. Sinabi mismo ng sales lady doon, na yung gown na yan, ay para kay Mokzu, pinagawa ni Muzong. Sinabi ng staff, gown na yan ay para sa kapatid ni Muzong. At ako ang kapatid niya. Hahaha, naku. Ikaw pala ang kapatid ni Muzong. Ako kaya, asawa ng bilyonaryo. Wala kaming alam sa pinagmulan mo. Pero bakit nagmamagaling ka dito? Tama.
Yang gown na suot mo, hindi naman original yan, di ba? Saan mo ba yan, Pinekeng, ha? Muyiyi, alam kong naiinggit ka sa akin. Pero, sa ganyang okasyon, kahit anong peke, pasuot mo. Hindi ka naman antig dito, mas mabuti pang umalis ka na lang. Sabi ko na, itong gown na suot ko ay original, eksklusibong ginawa para sa akin. Samantalang yung suot nyo, kung hindi ako nagkakamali, mga lumang modelo yan ilang taon na ang nakalipas. Kung si Moxie nga ang tunay na anak mayaman, bakit naman kayo ang binigyan niya ng laos na damit? Ikaw, anong pinagsasasabi mo? Kahit luman na yang sa amin, mas totoo pa rin yan kaysa peke mo. Tama. Tingnan natin kapag nahuli ka. Tingnan natin kung kanino nakakahiya. Hayaan mong kami ang mag-alala dyan. Baka nga. Totoo yung suot niya. Yung narinig ni Wang yun. Totoo nga kaya. Paano pag mamaya, talagang in-announce ng Mo Group kung sino ang tunay nilang anak? Nakakahiya ako. Hindi pwede, dapat may magawa ako. Nasaan na si Moxie? Andito pa lang siya kanina. Nako. Huwag kayong mag-alala. Ia-anunsyo pa lang ang pagkatao niya. Baka nag-aayos lang siya. Lahat kayo. May dalawang importanteng bagay na dapat i-anunsyo ngayon. Una, Ang Meizu Group ay opisyal nang binili ng Mi Group lahat ng shares ng Meizu Group. Ilipat sa pangalan ng anak ng Mu Group. ibig sabihin, si Moxo na ulit ang chairman ng Aizuo. Buti na lang, hindi ko siya ginulo noon. Dumikit na tayo kay Moxie. May pag-asang ma-promote at magka-salary increase tayo. Pangalawa, ang kapatid kong si Mu Zifeng, ang anak mayaman ng Mu Group, sa wakas ay natagpuan na. Siya ay walang iba kundi. Uy, kapatid. Bakit ka nakasuot ng maskara? Kuya, Gusto ko lang maging simple. Ayokong malaman ng lahat ang tunay kong itsura. Tingnan nyo. hindi ba si Moxie yan? Pero, bakit siya may maskara? Kasi, hindi naman talaga siya ang tunay na anak mayaman ng Mi Group. Kasi, hindi naman talaga siya ang anak ng Mi Group. Hindi si Moxo ang tunay na anak ng Mu Group. Ibig mong sabihin ikaw. Tama. Ako ang tunay na anak ng Mi Group. Pasensya na, Muzong. Yung intern kasi namin. Hindi pa niya alam mga ganyan. Ipalalabas ko na lang siya ngayon din, kayong dalawa. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na siya. Bilis. Ikaw. Moxie, kung ikaw talaga ang anak ng Mi Group, kaya mo bang tanggalin yung maskara mo para makita ng lahat kung sino ka talaga? Nako, parang pabor pa sa akin ang tadhana. Ah, Paano naman posible yun? Hindi ba siya talaga ang panganay na anak ng pamilya mo? Kita nga natin kanina, bumaba siya mula sa Rolls Royce ng pamilya mo. siguradong nagseselos lang si Moyiyi sa kanya. Kaya siya binabagsak at sinisiraan. Moyiyi, sinasabihan kita, tumigil ka na sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan dito. Ang totoo ay totoo. Hindi mo maitatago ang peke bilang totoo. Muzong, ikaw na magsalita. Sino ba talaga ang kapatid mo? Siyempre, ang kapatid ko ay
Si Moyi. Tapos na. Ito. Paano nangyari yun? Tapos na. Impossible. Paano naman yung mga Rolls Royce at yung mga black card? Ano nang kwento doon? Kaya dapat itanong mo mismo. Kay mismo na ito, paano niya nagawang gamitin ang kotse namin? At paano niya nakuha ang mga damit ko? Maksu. Sabi mo hindi ka nagnakaw. Mga kaibigan, pakitingnan po ang malaking screen. Hindi. Huwag kayong maniwala, yung video ay edit lang. Palsipikado yan. Sabi mo peke yan. Pero bakit suot nyo pa rin? Ang mga damit na custom-made ng mga sikat na brand para sa panganay na anak ng pamilya mo. Tama. Yung mga suot namin ay peke lang, hindi tunay na branded. Sige, hawakan mo. Ang mga damit na galing sa ganitong brand. Para makaiwas sa mga peke. May unique na code na, tinatahi sa loob ng damit. Maksu. Pag nanakaw pa rin yon kahit anong paliwanag mo, ano pa bang idadahilan mo? Ipasok niyo ang mga tao. Mama, Papa. Papa. Mama. Pinagbawalan ka na, magpakasasa sa kayamanan, pero hindi ka nakinig. O ayan, ano na ngayon, nasiyahan ka ba sa ginawa mo? Xiaoxu. Anak, wala ka ng ibang masasabi pa. Aminin mo na lang. Tao po. Dalhin si Muksui sa presinto ng pulisya at kasuhan ng iligal na panloloob at pagnanakaw. Ang kontrata ni na Muksui at ng mga magulang niya ay kanselado. Kailanman, hindi tatanggapin ng Mu Corporation. Maksu. Alam mo bang, bawat damit na ninakaw mo, ay lampas 1,000,000 ang halaga? Ikaw, ilang taon sa kulungan sa palagay mo ang dapat mong harapin? Miss Mu. Sorry po, nagkamali ako. Hindi ko na po dapat ginamit ang pangalan ninyo. Patawarin niyo po ako. Minsan lang po ito. Patawarin niyo po ako. Please, Miss Mu. Ang iyo ay iyo. Ang hindi sa iyo. Huwag mo nang pilitin. Miss Mu. Hindi ko na uulitin. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Miss Mu. Hindi ko na talaga uulitin. Miss Mu. Maawa po kayo. Sir, Miss Mew. Wala po kaming alam kahit ano. Oo. Miss Mu. Lahat ito dahil kay Muzu. Si Muzu ang nanlinlang sa amin. Wala talaga kaming alam. Oo, pakiusap. Patawarin niyo na kami ngayong pagkakataon lang. Simula ngayon, terminated na kayo sa Mu Corporation. At mula ngayon, hindi na rin kayo matatanggap ulit ng Mu Corporation. Miss Mu. Miss Mu. Hindi na po kami ulit, Miss Mu. Ipinapahayag kong opisyal. Si Muy ilang ang totoong kapatid naming lahat. Simula ngayon, kapag may nanakit sa kanya, kakalabanin niyo na mismo ang Mu Corporation. Ikaw ang mananatiling, pinakamamahal naming kapatid na babae.不得行，绝对不得行！谢谢你关心我，但霍彦州是我们家的恩人。再说了，我两个清清白白。你，哎，